Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Marso na ito ay hindi isang ordinaryong buwan at para sa tatlong zodiac sign, ito na ang simula ng hindi inaasahang kayamanan. Hindi ito hype. Hindi rin ito basta swerte lang. May nagbabagong enerhiya sa pananalapi, sa daloy ng kapalaran, at sa galaw ng mga bituin. Ang mga pintuang matagal nang nakasara ay biglang magbubukas ng walang babala. Pero heto ang katotohanan, ang pagkakataong ito ay hindi maghihintay magpakailanman. Kung ang iyong zodiac sign ay kabilang sa tatlong napili, ang pagbaliwala sa mensaheng ito ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng isang pambihirang pagkakataon na minsan lang dumating sa loob ng maraming taon. Manatili ka hanggang dulo dahil ang paparating ngayong Marso ay maaaring tuluyang magbago ng lahat para sa iyo. Ang Marso ay palaging may dalang kakaibang uri ng enerhiya. Ito ang buwan kung kailan nagsisimulang magbago ang mga panahon, kung saan ang mga pagtatapos ay tahimik na nagiging mga bagong simula. Ngunit ngayong taon, mas malakas ang enerhiya, halos tila may malinaw na layunin. Umiikot ang mga siklo ng pananalapi. Ang mga nakatagong oportunidad ay unti-unting umaangat at nagpapakita sa ibabaw. Para sa iba, isa lamang itong pangkaraniwang buwan. Paulit-ulit. Mahuhulaan. Normal. Ngunit para sa tatlong partikular na zodiac sign, ang Marso ay mararamdaman na parang ang tadhana mismo ang kumakatok sa kanilang pintuan. Ang mga paghihirap, ang mga pagkaantala, ang mga panalangin tila walang sagot, hindi iyon parusa. Iyon ay paghahanda. Sapagkat kapag dumating ang kayamanan sa tamang oras, hindi lamang ito nagdadala ng pera. Nagdadala ito ng pag-angat, kumpiyansa, at isang bagong yugto ng buhay. Ang universo ay kumikilos ayon sa mga pattern, at sa ngayon, ang mga pattern na iyon ay nagkakatugma para sa isang makapangyarihang tagumpay. Ang tanong ay, isa ka ba sa mga zodiac sign na malapit ng makaranas nito? Bakit makapangyarihan din si Marso ngayong taon? May mga buwan na tahimik lang na lumilipas at may mga buwan na muling isinusulat ang kapalaran. Ang Marso ay kilala bilang isang tulay ng pagbabago, ang pagitan ng nakaraan at ng mga bagay na malapit nang mangyari. Sa astrolohiya, ito ay sumisimbolo ng paggalaw. Ang enerhiya ay lumilipat mula sa pagkaantala tungo sa aksyon. Ang mga planong dati na udlot ay biglang nagkakaroon ng bilis. At kapag nagsama ang bilis at tamang pagkakatugma, nagsisimulang bumukas ang mga pintuan ng pananalapi. Ngayong taon, dala ng Marso ang mas pinalakas na panginginig ng panibagong simula. Ito ang panahon ng muling pagsilang, hindi lamang sa kalikasan, kundi pati sa personal na yugto ng buhay. Kapag ang araw ay lumipat sa bagong astrological phase, pinapagana nito ang kumpiyansa, pamumuno, at matapang na pagdedesisyon. Kasabay nito, ang malalakas na galaw ng mga planeta ay nakakaimpluwensya sa ambisyon, pagtanggap ng panganib at pangmatagalang pamumuhunan. Ngunit hindi ito pare-pareho ang epekto sa lahat. May ilang zodiac sign na bahagya lamang ang mararamdaman. Ngunit may tatlong partikular na zodiac sign na mararamdaman ito na parang kuryenteng nagtutulak sa kanila pasulong. Sa loob ng maraming buwan, marami ang nakaramdam ng pagkaipit. Parang malapit ang mga oportunidad pero hindi tuluyang maabot. Ang mga pag-uusap ay walang malinaw na resulta. Ang pag-asenso sa pananalapi ay tila laging naantala. Ngunit binabago ng Marso ang ritmo. Nagdadala ito ng bilis. Nagdadala ito ng linaw. Nagdadala ito ng tapang para tuluyang tanggapin ang mga oportunidad na dati nakakatakot subukan. Isa pang dahilan kung bakit kakaiba ang buwang ito ay ang tamang timing. Sa kalagitnaan ng Marso, lalo pang titindi ang enerhiya. Ang mga desisyong gagawin sa panahong ito ay may pangmatagalang epekto. Ito ang tinatawag ng mga astrologer na panahon ng ginuntuang pagkakatugma, kung saan nagtatagpo ang paghahanda at oportunidad. Dito dumarating ang mga hindi inaasahang tawag. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang mga pamumuhunan. Dito nagsisimulang kumita ng totoo ang mga sideline o proyektong dati maliit lamang. Ngunit narito ang tunay na dahilan kung bakit ito makapangyarihan, ang kayamanan sa Marso ay hindi darating ng basta-basta. Darating ito sa mga nagtiis sa panahon ng paghihintay ng hindi sumusuko. Ginagantimpalaan ng universo ang katatagan. At para sa tatlong zodiac sign, ang panahon ng paghihintay ay malapit ng matapos. Ngayon, ihayag na natin ang unang zodiac sign na papasok sa isang pambihirang tagumpay sa pananalapi. Zodiac sign #1, Taurus. Taurus, kung ito ang iyong zodiac sign, makinig kang mabuti, dahil ang Marso ay handa ng gantimpalaan ang iyong pagtitiis sa paraang hindi mo inaasahan.
Hindi kayong tipo na humahabol sa mabilisang tagumpay. Dahan-dahan kang bumuo. Maingat kang magplano. Habang ang iba ay palipat-lipat ng oportunidad, nananatili kang matatag at consistent. At sa loob ng maraming buwan, marahil pati taon, pakiramdam mo ay parang hindi sapat ang bilis ng resulta ng iyong pagsisikap. Nakita mong may mga taong nauuna sa'yo. Naisip mo kung baka masyadong mabagal ang iyong paraan sa mundong napakabilis gumalaw. Ngunit heto ang hindi naintindihan ng karamihan tungkol sa'yo, ikaw ay nilikha para sa pangmatagalang kayamanan, hindi para sa panandaliang panalo. Ang mga pagkaantala na naranasan mo ay hindi pagtanggi. Iyon ay paghahanda. Sa likod ng mga eksena, pinatatatag ang iyong pundasyon. Hinahasa ang iyong kakayahan. Tahimik na nabubuo ang mahahalagang koneksyon. At ngayon, pinapagana ng Marso ang bunga ng lahat ng tahimik mong itinayo. Sa pananalapi, maaaring hindi agad ito magmukhang malaki o dramatiko. Maaaring magsimula ito sa isang simpleng oportunidad, isang pag-uusap, isang alok, o isang ideyang pangnegosyo na muling babalikan. Ngunit huwag maliitin ang maliliit na simula ngayong buwan. Ang tila maliit ay mabilis na lalago. Lalo na pagdating ng kalagitnaan ng Marso, mas bibilis ang usad sa aspeto ng katatagan, pamumuhunan, at paglago ng karera. May ilang Taurus na makakatanggap ng pagkilala mula sa mga may otoridad, isang boss, kliyente, o isang taong may impluensya na sa wakas ay makikita ang iyong tunay na halaga. Ang iba naman ay makakaranas ng pag-angat sa pamamagitan ng business partnership o oportunidad na may kinalaman sa ari-arian o property. Ang Taurus ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng halaga at materyal na kasaganaan. At kapag naging paborable ang enerhiya ni Venus sa Marso, pinapalakas nito ang atraksyon, kabilang na ang pag-akit ng pera. Ngunit narito ang iyong babala, huwag mong hayaang hadlangan ng takot sa pagbabago ang iyong biyaya. Mahal mo ang komportable at sigurado. Doon ka nag-excel. Ngunit ang oportunidad na darating sa Marso ay maaaring mangailangan na bahagya kang lumabas sa iyong nakasanayang rutina. Maaaring may kaakibat itong kalkuladong panganib. Isang desisyon na palakihin pa ang iyong ginagawa. Isang hakbang na medyo hindi pamilyar. Tandaan, ang paglago ay hindi kailanman lubos na komportable sa simula. Maaaring mayroon ding isang tao sa paligid mo na biglang magpakita ng interes sa iyong pag-unlad, ngunit hindi lahat ng bumabati ay tunay na sumusuporta. Manatiling kalmado at matatag. Protektahan ang iyong mga plano hanggat hindi pa ito ganap na sigurado. Hindi ito swerteng parang loto. Ito ay pag-angat na iyong pinaghirapan. Para sa Taurus na tahimik na nagsikap, nanatiling disiplinado, at tumangging sumuko, ang Marso ang simula ng matatag na pundasyon sa pananalapi na magtatagal lampas sa isang buwan lamang. Ito ang paglipat mula sa survival mode tungo sa stability mode. At kapag nakamit mo na ang katatagan, ang paglawak at mas malaking pag-asenso ay hindi na mapipigilan. Ngayon pag-usapan naman natin ang ikalawang zodiac sign na ang tagumpay ay mas magiging emosyonal ang dating. Zodiac sign #2 Scorpio. Scorpio, hindi naging madali ang iyong pinagdaanan. Habang nakikita ng iba ang iyong lakas, hindi nila nakita ang mga laban na tahimik mong hinarap. Ang mga pagkadismaya. Ang mga pagtataksil. Ang mga panahong kinailangan mong buuin muli ang iyong sarili, emosyonal at pinansyal, ng sabay. Ikaw ay zodiac sign ng pagbabago, ngunit ang pagbabago ay hindi kailanman komportable. Kailangan muna ng pagtatapos bago ang bagong simula. Sa mahabang panahon, maaaring pakiramdam mo ay nakaikot ka sa isang matinding siklo, nagsusumikap, ibinibigay ang lahat, ngunit hindi pa rin nakikita ang tagumpay sa pananalapi na tunay mong nararapat. May mga oportunidad na dumating at biglang nawala. Nasubok ang tiwala. Maaaring may mga partnership na nabigo. Ngunit hindi ka bumagsak. Nag-adjust ka. At ang katatagang iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang pinipili ng Marso. Ang Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng kapangyarihan, muling pagsilang, at nakatagong kayamanan. At kapag ang malalakas na galaw ng mga planeta ay nag-activate ng iyong sektor ng pananalapi ngayong buwan, may isang bagay na matagal nang nakabaon ang magsisimulang umangat. Hindi ito maliit na pagbabago. Ito ay estratehikong pag-angat. Hindi tulad ng Taurus na unti-unting yumayaman, ang pagbabago sa iyong pananalapi ay maaaring maramdaman na biglaan. Isang hindi inaasahang alok. Isang kontrata na sa wakas ay matutuloy. Isang proyekto na biglang makakakuha ng pansin.
Isang desisyong pinansyal mula sa nakaraan na ngayon ay magbubunga. Ngunit narito ang kaibahan ng iyong tagumpay, ito ay konektado sa emosyonal na pagsasara. May isang bagay kang kinailangang bitawan kamakailan. Isang tao. Isang partnership. Isang paniniwala o mindset. At nang tuluyan mo itong pinakawalan, nagkaroon ng espasyo. At pupunuin ng Marso ang espasyong iyon ng oportunidad. Lalong magiging makapangyarihan ang kalagitnaan ng Marso para sa iyo. Sa panahong ito, darating ang malinaw na pag-unawa. Makikita mo kung sino ang tunay na kaayon ng iyong paglago at kung sino ang umuubos lamang ng iyong enerhiya. At kapag inalis mo ang mga distraksyon, mas titindi ang iyong focus, at kapag ang Scorpio ay nakatuon, mabilis sumunod ang resulta. Ngunit may babala. Ang iyong tindi at lalim ay minsang nagtutulak sa iyo na kumilos ng tahimik at iyon ay isang lakas. Ngunit huwag mong lubusang ihiwalay ang iyong sarili ngayong buwan. Ang tagumpay na paparating ay maaaring may kasamang kolaborasyon. Magtiwala sa iyong instinct, ngunit huwag tanggihan ang tulong dahil lamang sa pride. Maaaring mayroon ding selos sa paligid mo. Ang enerhiya ng Scorpio ay natural na nakakaakit ng atensyon kapag ito'y umaangat. Hindi lahat ay magiging komportable sa iyong pag-asenso. Panatilihing pribado ang iyong mga plano. Kumilos ng may estratehiya. Ang pag-angat ng kayamanang ito ay hindi basta swerte. Ito ay balanse ng karma. Lahat ng iyong tiniis, bawat aral, bawat pagtatapos, bawat sandaling kinailangan mong magsimula muli mula sa wala, ay naghuhubog sa iyo para sa eksaktong panahong ito. Hindi lamang pera ang dala ng Marso para sa iyo. Ibinabalik nito ang iyong kapangyarihan. At ngayon dumako na tayo sa ikatlong zodiac sign, ang papasok sa pinakamalakas na pag-angat sa pananalapi sa lahat. Zodiac sign #3. Leo, ito na ang iyong sandali. Hindi ito maliit na pag-unlad. Hindi ito pansamantalang pagtaas lang. Ito ay isang makasaysayang turning point sa iyong buhay. Likas kang matapang. May malinaw na bisyon. Hindi ka nangangarap ng maliit. Kahit paminsang pinapababa ka ng buhay, kahit sumikip ang pananalapi, kahit tila naantala ang pagkilala sa iyo, sa kaibuturan ng puso mo, alam mong nakatadhana ka para sa mas higit pa. Ang problema ay hindi ang iyong ambisyon. Ang problema ay ang tamang timing. At ngayon, ang timing ay unti-unti nang pumapanig sa iyo. Ina-activate ng Marso ang iyong bahay ng visibility, pamumuno, at paglawak ng pananalapi. Ibig sabihin, ang iyong talento ay hindi na mananatili sa anino. Ang mga pagsisikap mo, kahit pa walang pumalakpak noon, ay malapit ng mapansin. Ang Leo ay pinamumunuan ng araw. At kapag mas lumalakas ang solar energy sa panahong ito ng pagbabago ng season, pinapalakas nito ang kumpiyansa, karisma, at impluensya. Ito ang uri ng enerhiya na umaakit ng investors, kliyente, promosyon, at oportunidad sa pamumuno. Mas mapapansin ka ng mga tao. Mas makikinig sila. Mas seseryosohin ka nila. Para sa ilang Leo, ang kayamanang ito ay darating sa pamamagitan ng pag-angat sa karera, dagdag sahod, bagong posisyon, o matapang na hakbang sa pagnenegosyo. Para naman sa iba, maaari itong dumating sa pamamagitan ng creative projects, public platforms, o leadership roles. Kung matagal mo nang iniisip ang pagsisimula ng isang bagay, pag-launch, pag-invest, o pagpapalawak, ang Marso ang iyong green light. Ngunit narito ang mas malalim na katotohanan. Ang biyayang ito ay mangangailangan ng tapang. Ang oportunidad na darating ay maaaring mas malaki kaysa sa anumang nahawakan mo noon. Maaaring nakakakaba. Mas maraming responsibilidad. Mas maraming mata ang nakatingin. Mas mataas na expectations. At dito minsan nag-aalinlangan ang ilang Leo, hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil may takot na mabigo sa harap ng iba. Huwag kang urong ngayon. Ang universo ay hindi naglalagay ng korona sa mga taong nagdududa sa kanilang sarili. May tinatawag ding ginintuang pagkakataon para sa iyo, lalo na pagkatapos ng kalagitnaan ng Marso. Ang mga desisyong gagawin mo sa panahong ito ay may pangmatagalang epekto. Isang kontratang pipirmahan. Isang proposal na tatanggapin. Isang matapang na pag-uusap na sisimulan. Ito ang enerhiya ng turning point. Sa pananalapi, hindi lang ito dagdag na kita. Ito ay pag-angat sa bagong antas ng pamumuhay. Mas tataas ang katatagan. Mas lalakas ang kumpiyansa. At kapag ang Leo ay pumasok sa tunay niyang kapangyarihan, ang paglago ay nagiging mabilis at tuloy-tuloy.
Ngunit manatiling mapagpakumbaba. Ang tagumpay ay umaakit ng paghanga at atensyon. Hindi lahat ng pumapalakpak ay tunay na sumusuporta. Protektahan ang iyong mga ideya. Kumilos ng may karunungan. Hayaan mong ang resulta ang magsalita, hindi ang mga anunsyo. Ito ang panahon ng iyong paglawak. Hindi dahil biglang pinili ka ng swerte, kundi dahil hindi ka tumigil maniwala sa sarili mong liwanag, kahit madilim ang paligid. Hindi lang pinapataas ng Marso ang iyong kita. Ina-upgrade nito ang iyong buong pagkakakilanlan. At ngayon tapusin natin ang mensaheng ito sa isang mahalagang paalala para sa lahat ng nanonood. Ngayon, kung nabanggit ang iyong zodiac sign, ito na ang iyong kumpirmasyon. Ang Marso ay hindi aksidente para sa iyo. Isa itong tugon. Tugon sa iyong pagtitiis. Sa iyong katatagan. Sa tahimik mong pagtiis kahit parang walang nangyayari. Ngunit kung hindi kabilang ang iyong sign sa tatlo, huwag hayaang mangibabaw ang pagkadismaya. Ang astrolohiya ay hindi tungkol sa pag-iwan sa iba. Ito ay tungkol sa tamang panahon. Bawat zodiac sign ay may sariling season ng pagbilis. Bawat tao ay may buwan kung kailan pumapanig sa kanya ang momentum. Kung mabagal ang pakiramdam ng Marso para sa iyo, maaaring inihahanda ka lamang para sa mas malaking bagay na darating. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging mulat. Ang mga oportunidad ay bihirang dumating ng maingay. Minsan, nagtatago sila sa maliliit na desisyon. Isang mensaheng muntik mo nang baliwalain. Isang panganib na muntik mo nang iwasan. Isang pag-uusap na muntik mo nang ipagpaliban. Manatiling alerto ngayong buwan. Maging intensyonal sa bawat hakbang. Ang enerhiya ay gumaganti sa aksyon. At tandaan, ang kayamanan ay hindi lamang pera. Ito ay pagkakatugma. Ito ay kumpiyansa. Ito ay pagpasok sa bersyon ng sarili mo na hindi na natatakot mangarap ng malaki. Kung inaangkin mo ang enerhiyang ito, i-comment ang iyong zodiac sign sa ibaba. Ipahayag na handa ka na sa paglawak at pag-angat. At kung naramdaman mong tumimo sa iyo ang mensaheng ito, manatiling konektado, dahil ang susunod na pagbabago ay maaaring dala ang iyong pangalan. Ang Marso ay simula pa lamang.